Magkahinang pa rin ang lobby nilang dalawa nang makapasok na sila sa loob ng kwarto. Pumasok sa isip niya na kagagaling lang niya kanina sa trabaho at hindi pa siya nakaligo. Kahit mabitin silang dalawa, kailangan niyang maghugas muna ng katawan para mabango siyang halikan ng kasintahan. Love, wait. Pilit niyang pinipigilan si Rafael, pero wala yata itong naririnig. Teka lang, love. Desidido pa rin siyang itigil muna ito, kaya bahagya niya itong itinulak. Napatigil naman ito at mapupungay ang mga matang nakatitig sa kanya. Why? Is there something wrong? Hanas nitong tanong sa dalaga. She saw his eyes full of eagerness and desire. Maliligo lang talaga ako. Maliligo lang ako saglit. No need. You still smell good, love. Gusto kong mabango ako, love. Mabilis lang ako. Maligo tayong dalawa din. No, mababasa yung sugat mo. Doesn't matter. Pilit pa nito. Saglit lang ako. Nakita niya itong sumimangot. Lagyan ko ng cover ang kamay ko para hindi mabasa. Pamimilit nito. Gusto talaga nitong makasabay maligo. Huwag matigas ang ulo. Simangot niya. Mabilis niyang kinintalan ng halik sa labi ang binata at patakbong nagtungo sa banyo para maligo. Nahagip ng paningin niya ang tuwalya ng binata na nasa kama. Agad niya itong kinuha. Lumingon siya sa binata at nag-wave kahit nakasimangot ito. Napahagik-hik siya. Saglit lang talaga siya naligo. Pinunasan muna niya ang buong katawan. Dahil sa pagmamadali pati buhok niya binasarin niya. Kaya binalabal niya ang tuwalya sa ulo niya. Tahan-tahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Ayun, nakaupo sa supang binata, nanunood ng football sa TV. Nagdahan-dahan siyang lumabas sa loob ng banyo na walang kahit anong suot na damit sa katawan. Hindi na siya nagdalawang isip na kumandong sa hita ng binata at agad siyang yumakap dito. Bahagya namang nagulat ang binata sa ginawa niya. Holy shit! Bulalas nito sa gulat. Nagulat ba kita? Nakangiting tanong niya sabay haplos sa mukha ng binata. Masuyo niya itong tinitigan. Sinong hindi magugulat? You're naughty. Sabik nitong hinalikan ng labi ng dalaga. Tumugon naman siya agad. Biglang naalala ni Bella ang kamay nito na inoperahan. But I want to ask something first. Lambing niya sa binata. What is it? Anong nangyari sa kamay mo? Tell me. Kahit araw-arawin natin gawin to, okay lang. As long as be honest to me. Humugot ito ng malalim na hininga. Nasuntok ko ang glass table ng pinsan ko sa kondo niya. Dahil sa galit at inis sa kanila. Hindi ko ito pinatingin sa doktor kaya nagka-infeksyon at may bubog palang naiwan sa loob ng kamay ko. Tas nabali ang dalawang daliri ko kaya need operahan. Kwento nito sa kanya, napasinghap siya. Agad niya itong hinampas sa ulo. Ouch! Bakit napaka-brutal mo na ngayon, love, ha? Nakanguso nitong sabi. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ikaw ayaw papigil na wag mo na silang patulan pero pinatulan mo pa rin. Mahigpit na yakap ang naging tugon ni Rafi. Nag-request ang binata na kung pwede daw doon siya uuwi pagkatapos niya sa trabaho. Agad naman niya itong pinaunlakan dahil pupunta lang doon si Nanay Linda para magluto ng pagkain ng binata at maglinis. Sasamahan niya na lang muna ito kasi pakiramdam niya mas lalong lumala ang sugat nito. Nagkalagnat ito dahil nabinat at sobrang napuwersa ang kamay nitong may sugat. Pasaway kasi na lalaki. Ang tigas ng ulo ayaw paawat. Nagpumilit pang ihatid siya. Muntik na nga niya itong batukan kung wala lang itong sakit eh. Malapit lang naman ang workplace niya sa kondo nito. Pwede pang lakarin mga 15 minutes lang naman bago makarating sa mall na pinapasukan niya. Nagpresenta na rin siya kay Nanay Linda na siya nang bahala sa breakfast ni Rafi para hindi na ito pabalik-balik sa kondo ng binata. Kahit may tagahatid sundo ito, nakakapagod pa rin na magbiyahe ng pabalik-balik. Kaya sinabi niyang sa tanghali na lang ito pumunta doon at sa hapon. Inaasikaso niya muna ito bago pumasok sa trabaho. Mamayang 11 pa naman ang pasok niya, kaya marami pa silang oras na magkasama. Nag-uumpisa na naman itong maging pilyo pero hindi na siya pumayag hanggat hindi pa gumagaling ang kamay nito. Kagaya ngayon. Good morning, love. Sabay hapit sa bewang niya at agad humalik sa may batok niya. Rafi, nagluluto ako. Huwag mo muna akong landiin. Nakikiliting iwas niya sa ulo niya pero mas idiniin naman ni Rafi ang mukha sa may batok niya. Malakas kasi ang kiliti ng dalaga sa kanyang batok. Ang bango mo, love. At inamoy-amoy siya nito sa leeg, balikat at ulo niya. Siyempre, just done freshen up my body in the bathroom. Para smell mabango all day.
Agikik niya ng singhot-singhotin nito ang leeg niya. Kinilabutan siya sa ginagawa ng binata. Tumataas ang balahibo niya sa sensasyon dulot ng ginagawa ng binata sa kanya. You're so sweet and addicting. Honest nito. Love, wag na muna ngayon, okay? Hindi pa magaling ang kamay mo, baka mabinat ka na naman. Mahinahon niyang pagtanggi. Promise, hindi ako mabibinat. Lambing nito. Mabibinat ka nga at may pasok pa ako sa trabaho. Simangot niyang sabi. Pero deep inside gusto din naman niya. Nagiging mapusok na rin siya. My innocent side is gone and now, nagiging wild. As long as na kay Rapi lang ako nagpapagamit, for me it's okay. Iisang lalaki lang naman. At siya pa rin hanggang sa huli, wala nang iba pa. Please, mag-iingat na ako. Hindi na ako mangungulit mamaya. Lambing pa nito. Ang kulit mo. Mapapagod ako at isa pa, hindi ako naniniwala. I know you. Pingot niya sa ilong ng binata, napangiti ito sa ginawa niya. Promise. Pagkasabi niyon, yumakap na ito sa dalaga, na parol ay siya. Napatili pa siya ng bahagya ng kilitiin siya nito. Napatingin siya sa orasan. May oras pa naman para makipaglandian dito sa lalaking to. Wala talaga siyang magawa kapag naglalambing ang nobyo sa kanya. At alam niya sa kanyang sarili na gusto rin niya ang ginagawa nito sa kanya. Mabuti at hindi siya na-late sa pagpasok sa trabaho. Pasaway na lalaking yun. Maaga siyang umuwi. Nagdahilan siyang masama ang pakiramdam. Pero ang totoo'y gusto lang niyang matulog at humilata lang sa kama. Pagod siya. At sa mamayang gabi ang check-up ng binata. Pupunta daw doon ng doktor ng pamilya nila. Ayaw kasi nitong magstay ng matagal sa hospital. Ayaw daw nitong amoy ng gamot sa loob ng ospital. 4:30 siya nag-out. Mabilis na nagpara ng taxi. Kahit malapit lang naman ito. Ang tagal kasi ng bus. Alam niyang sa mga oras na ito natutulog si Rafael. Gusto din niyang matulog. Pagkarating niya sa kondo, nagdahan-dahan siyang pumasok sa loob ng kondo ng binata. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala ito doon. Kaya sinilip niya sa kwarto nito. And there he is. Peacefully sleeping. Naka-boxer lang ito. Sa sala siya nahiga dahil sobrang inaantok din siya. Hindi na muna siya nagbihis. Mamaya na lang. Nasa kwarto kasi ni Rapi ang gamit niya at baka magising niya ito. Nasa kasarapan na siya ng pagtulog nang may naramdaman siyang humalik sa labi niya. At yumakap. Umungol siya ng may pagkainis dahil gusto pa niyang matulog. Pero may nang iistorbo. Inaantok pa ako. Go away. Saway niya sa pangungulit sa kanya. Dumapa pa siya dahil sa inis. May narinig pa siyang isang tinig na sumisita sa nanggugulo sa kanyang pagtulog. Tumigil naman ito sa pangungulit na magising siya. Naramdaman na lang niyang tumabi ito sa kanya pahiga sa sopa na kinaroroonan niya. Yumakap pa ito sa kanya. Hinayaan na lang niya dahil inaantok pa talaga siya. Masaya silang nagluluto ni Nanay Linda. Habang si Rafael naman nasa sala nanonood at hinihintay ang doktor. Natitingin sa sugat niya sa kamay. May laman na ba yung tiyan mo, iha? Pag-iiba nito sa usapan nila. Napatigil siya sa ginagawa at lumingon sa matanda na may pagtataka. Hindi niya gets kung anong ibig nitong sabihin. May laman ang tiyan? Natahimik siya at iniisip kung ano yun nang magsalita ulit ang matanda. Hindi sa nakikialam ako, iha ha. Natanong ko lang dahil excited na ulit akong mag-alaga ng bata. Both side kasi ng pamilya nila mga wala pang nag-aasawa. Nobyo at nobya lang ang meron, pero mga wala pang balak magsipag-asawa. Nangungulit na nga mga lolo at lola nila. Mahaba nitong kwento sa dalaga. Pinamulahan siya ng pisngi. Yun palang ibig nitong sabihin. Nanay, wala pa naman. Siguro, soon. Pero wag po muna ngayon dahil napakakomplikado po ang lahat. Ngiti niya dito. Hindi lang siguro magaling mag-shoot ang alaga ko. Kaya wala pa kayong nabubuo. Natatawang komento ng matanda. Anong hindi marunong mag-shoot? Kahit nakapikit pa ako, nakakashoot pa rin ako, Nay. Laging 3-pointers to. Diba, love? Saka ng sharpshooter paghanda ng love ko. Singit ni Rapi na hindi nila namalayang nasa kusina na ito. Sabay lapit sa dalaga at hinalikan ito sa ulo. Ikaw talagang bata ka, para kang kabute na tsismoso. Sabay hampas ni nanay sa balikat ng binata. Napabungis-ngis naman ng dalaga. Tsismoso talaga siya, Nay. Mahilig makinig ng usapan ng may usapan. Natatawa din na sabi ni Bella. Nagulat silang tatlo nang may nag-doorbell. Baka yung doktor na yun na check up sa'yo, sabi ni nanay.
Ito na sanang magbubukas ng tinulak kong binata para ito nang magbukas ng pintuan. Ikaw nang magbubukas, love. Wala ka naman ginagawa, sabi ng dalaga. Mabuti pa nga para may silbi ka naman. Dagdag pang sabi ni Nanay Linda. Wala na itong nagawa, napakamot na lang ito sa ulo. Sila naman naghanda ng merienda para sa bisita. Sumilip ang matanda para tingnan ang bisita. Pagpasok sa kusina nakasimangot ito. Oh Nay, nakasimangot po kayo dyan. Bakit po? Takang tanong niya. Sabay kamot sa kilay nito. Nagdalawang isip ito kung sasabihin nito o hindi. Sa bandang huli sinabi na rin nito. Kasi yung anak ng doktor ang nandito. Ayoko sa babae na yan. May pagkamalandi. Naku, patay na patay ang kay Rafael. Piling close ito sa pamilya ni Rafi. Kaya gustong gusto din ng mama ni Rafi ang babae na yan. Sip-sip yan at maldita, hindi namang kagandahan. Inis na sabi ng matanda. Baka busy lang ang doktor na titingin kay Rafi kaya inutusan ng anak niya. Hindi naman siguro papatulan ni Rafi ang babae, di ba? Pero deep inside may namumuong kaba at selos na siyang nararamdaman. Iniiwasan nga yan ni Rafi. Pero itong babae lang ang habol ng habol sa binata. Pag makita niya yan si Rafi, yayakap na lang basta walang hiya sa sarili. Napatigil siya sa paglalagay ng sandwich sa platito sa sinasabi ng matanda. Kaya para makita niyang babae, siya na lang ang nagpresenta na maghatid sa merienda nilang dalawa ng binata. Kahit oras na ng hapunan. Paglabas niya sa kusina, naglalakad na siya ng saktong mapatingin siya sa dalawang nasa sala. Nakita niyang yumakap ang babae kay Rafi at akmangahalikan nito ang binata nang mapatingin ito sa gawin niya. Imbis na tumuloy siya para ibigay ang merienda nila, ay agad siyang tumalikod nang makitang pati si Rafi ay lumingon na rin. Kunwari na lang wala siyang nakita. Mabilis ang hakbang niyang bumalik sa kusina. Oh, bakit ibinalik mong mga yan dito? Ayaw ba nilang magmerienda? Takang tanong ng matanda sa kanya. Nakakastorbo po kasi ako kaya bumalik na muna ako dito. Ikaw na lang po na yung magbigay ng mga yan sa kanila. Simangot niya. Nagseselo siya at normal lang yon. May tiwala naman siya sa binata kaya pinakalma niya muna ang sarili. Ikaw talagang bata ka. Ito na nga ang nagdala ng merienda ng mga ito sa sala. Inayos na lang niya ang lamesa at naglagay siya ng mga plato. Para mga ulam na lang mamayang ilalagay sa huli. Nagtaka siya nang maglagay pa ng isang platong matanda. Kakain po ba siya dito, Nay? Tanong niya sa matanda. Oo, dahil wala pa daw siyang kain kaninang tanghali. Kunwari lang yan para makasama pa ng matagalang binata. Pero iha, wala ka dapat ikaselos. Dahil ikaw lang talagang mahal ng alaga ko. Sabi nitong may pag-aalala sa boses. Pero okay lang din, magselos ka lang ng konti. Linta kasi yung babae. Pagpasensyahan na lang sana ha. Ngumiti lang siya dito. Nasa hapagkainan na sila. Kaharap niya si Rafi dahil ang babae agad ang tumabi sa binata sa upuan. Kaya ang lagay magkaharap silang dalawa ni Rafi at si Nanay ang katabi niya. Ayaw pa sana ng babae na isabay si Nanay Linda pero pinilit niya lang ito. Nakita niyang inirapan siya ng babae pero ipinagsawalang bahala niya yon. Alam niyang nakatingin sa kanya si Rafi, pero hindi niya ito tinitingnan. I'm so upset sa nakita ko, kaya bahala siya. Napasimangot siya ng todo dahil asikasong-asikaso ng babae sa pagkain ng binata. Hinahayaan lang din ito ni Rafi na mas lalong kinainisan niya. Siya naman tahimik lang na kumakain. Hindi niya pinapakinggan ang utos ng babae sa kanya. Napaangat lang siya ng tingin nang hindi niya nagustuhan ang sinabi nito sa kanya. Ako pa ngayon ang bastos at walang respeto dahil lang hindi ko ito pinapansin. Nag-angat siya ng tingin. Mataman niya itong tiningnan. Excuse me, you called me rude and no respect? I should be the one who said that to you, right? Inis niyang sabi. What did I do? Pagsusungit ng babae. Bella, saway ng binata pero hindi niya ito pinansin. You asking me to reach the dish that you know you can reach it. And you know that Rafael is my boyfriend, but you have the audacity to flirt with him in front of me. Aren't you ashamed? Inis din niyang sabi dito. I'm not flirting with him. I'm just helping him to eat. Ganting sabi naman nito at umira pa sa kanya. You're just helping him to eat? Really? You're too close to him to the point that you almost sat on his lap. Kalmado pa rin ang boses niya dahil nakakahiya naman kay Rafael at kay Nanay Linda. Nasa hapagkainan pa naman sila.
wonder his mother don't like you because of your attitude. I didn't disrespect his mother. She knew that. She just don't like me. That's all. Inis niyang sabi. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako magpapatalo sa'yo, malanding babae. I'm sorry. I'm done eating. You can flirt each other now without someone interrupting you guys. Sabay tayo na niya at iniwan silang lahat doon. She need to calm down. Kaya nagtungo siya sa terrace ng kondo ng binata. Hindi niya alam na sumunod pala sa kanyang binata. Bella, love. Tawag sa kanya ng binata pero hindi niya ito pinansin. Nakakasama lang ng loob. Tumulo na rin ang luha sa kanyang mga pisngi. Naramdaman niyang hinawakan siya sa braso pero ipiniksi niya ito. Huwag mo akong hawakan. Naghugas ka ba ng kamay? Huwag kang lumapit sa akin dahil naaamoy ko pa sa katawan mong amoy ng babaeng bisita mo. Inis niyang sabi sa binata. Bumuntong hininga ito ng marahas. Hindi mo na dapat siya pinatulan. Hinayaan kong gawin niya yon dahil ayoko naman na mapahiya siya. Kalmadong sabi nito sa kanya. That bullshit! Sikmat niya. Tumaas na rin ang boses niya dahil sa inis sa binata. Ayaw mo siyang mapahiya pero ako, naisip mo ba ha? Hinayaan mong magmukha kong tanga sa harapan yung dalawa. Hindi mo man lang ba naisip ang nararamdaman ko? Tapos sasabihin mong hindi ko na dapat siya pinatulan? Galit na niyang sabi sa binata. Hindi na niya mapigilan pang umiyak sa harapan nito. Bella. Pero hindi naman alam ng binata ang sasabihin dahil tama ito. Hindi niya naisip ang mararamdaman nito. Napapamura na lang siya sa isip niya. Akmang hahawakan niya ulit ng tinabig nito ang kamay niya. Sabing wag mo akong hawakan. Kanina lang nakita ko kayong magkayakap. Tapos, he got her. Siyang yumakap. Hindi ko siya niyakap. Pagtatama niya. Still, nagkadikit pa rin ang katawan niyo. Kung hindi ako lumabas, malamang hinayaan mo din na halikan ka. Hinayaan mo ngang yakapin at asikasuhin ka, diba? Panguuyam niya sa binata. Hindi ako dapat makaramdam ng selos dahil may tiwala naman ako sa'yo. Pero nakakainis lang dahil girlfriend mo ko. Pero hinayaan mong landiin ka ng babaeng yun sa harapan ko. Hindi pa ba ako sapat sa'yo, ha? Tumutulo pa rin ang luha sa kanyang mga pisngi. Kahit punasan niya ito, ayaw pa rin ito tumigil sa pag-agos ng luha sa pisngi niya. Napamura ito at nag-aalala ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Tumalikod siya nang makitang naghubad ito ng damit. Hindi niya alam kung bakit ito naghubad pero wala na siyang pakialam pa. Hinubad ng binata ang damit niya para mawala ang amoy ni Cristel Ong sa damit niya. Kahit kailan talaga ang babae na yon, hindi pa rin nadadala sa kasungitan niya. I'm sorry, kasalanan ko. Please, huwag ka nang umiyak. Mas nasasaktan ako kapag nakikita kitang umiiyak. I'll be careful next time. Hindi ko intensyon na saktan ka. Ang pagmukain kang tanga. You know that. Malungkot niyang sabi. Hindi umimik ang dalaga. Panay lang ang hikbi nito. Nagulat siya nang yakapin siya nito sa likuran niya. Kahit kailan hindi ito mapakiusapan na wag siyang yakapin o hawakan. Pero nagtatampo pa rin siya dito. At naiinis. Lagi ka nalang humihingi ng sorry sa lahat ng bagay. Nakakasawa ng pakinggan. Ikaw ang inaasahan kong huling mananakit sa akin. Pero heto ka. Isa ka din sa mga nananakit sa damdamin ko. Bumitaw siya dito at agad na umalis sa terrace. Hindi sa lahat ng oras okay siya. Na agad siyang lalambot dahil lang sa mga yakap at halik nito. Alam niya naman sa sarili niya na hindi niya ito matitiis. Pero sa ngayon gusto lang muna niyang mapag-isa. Tinawag siya nito pero hindi niya ito pinansin. Ramdam niyang sinundan siya nito. Pero diretso lang siya ng lakad. Naabutan pa niyang babae sa sala. Ganoon din si Nanay Linda pero hindi niya pinansin ang mga ito. Sa isang kwarto siya nagtungot, agad yun isinara at nilak. Padaos-dos siya pa upo sa likuran ng pintuan. Kita niya kanina sa mukha ng binata ang sakit at pag-aalala, pagsusumamo, lungkot, etc. Pero binaliwala niya yon. Galit siya at naiinis dito. Gusto lang muna niyang mapag-isa at ikalma ang sarili. Ayaw naman niyang magalit sa kasintahan ng matagal. Kahit ngayon lang, para kinabukasan magiging okay na siya. Need lang niya ng space para kalmahin ang sarili. Hindi niya pinansin ang mga katok ni Rafael sa pintuan. Hinayaan lang niya. Magsasawa din ito mamaya. Nagtungo siya sa sopat doon nahiga. First time niyang pumasok sa isang kwarto sa kondo ng binata. Wala siyang time ilibot ang paningin sa loob ng kwartong ito. Basta na lang siya humiga doon sa sopat, niyakap ang sarili. Habang mahina pa rin siyang umiiyak.
Nakatulog siyang may luha sa kanyang mga mata. First time niyang matulog na may sama ng loob sa binata.